CICC naglabas ng kanilang top 10 unregistered online lending app as of February 2026. So, ano bang mga online loan app itong mga unrecorded o unregistered sa SEC na inilabas para makapagbigay paalaala ang CICC dito sa mga online loan apps? At bagong lahat, maglalambing po ako at pakisuportahan lamang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito ay malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay sa kung paano nyo haharapin ang inyong mga suliranin dito sa mga paglabag sa unfair debt collection practices ng mga online lending apps. At muli, kung kayo magkakaroon ganito suliranin, maaari po kayong dumulog sa mga ahensya ng gobyerno, babanggitin natin katulad ng PNP, NBI, SEC, at lalong-lalo ng PAOK, at ngayon po ay ang CICC. Okay? So, may nilabas po silang top 10 unregistered ng mga online lending apps. Ang Cybercrime Investigative and Coordinating Center. Yun po yata ibig sabihin, if I remember it correctly, kung tama yung pagkakapronounce ko, yung itong top 10 unregistered ng mga online lending apps, mga hindi kasama sa list ng SEC. Malinaw? Ito kasi yung mga most complained na mga unrecorded. Pero bago ko simulan, medyo lilinawin ko lang, medyo disappointed lang po ako sa CICC. Hindi dahil wala silang ginagawa, kundi dahil parang meron lang ako kasing nakitang post nila na nagkaroon sila ng isang agreement doon sa isang most complained na OLA, na isang online lending app. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nag-search ba sila na maigi about doon sa issue o sa background ng OLA na yun. Ayoko na magbanggit at mahirap na. Pero wala akong masamang tinapay sa kanila. Maganda yung advokasya, gusto nilang tumulong sa mga biktima ng OLA. Pero sana nagkaroon muna sila ng background history o background checking dito sa OLA na nagkaroon sa kanila ng memorandum of agreement. Kumbaga parang nakipagkaisa sa kanila para daw labanan yung predatory lending abuses na ginagawa ng mga online lending apps. Ang problema, one of these OLA na ito ay isa sa mga most complained na OLA. Even ilang years na, na-revoke na nga yan, nakabalik pa, di ba? Alam niyo na kung yung ibig ko sabihin, kung sino yon na pinopost ko naman sa Facebook ko, Ayoko na magbanggit dito sa video ito. Pero, sa video ito, talakayin natin yung mga top 10 unregistered na online lending apps. Okay? Ito po yung binanggit nila na most complaints ayon sa CICC. Si Credit Pillar, si Lending App, si Arloan Pro, si Peso.ph, hindi ako sure, para ilulinawin ko lang itong mga iba rito. Peso Kwento, Quick Peso, Super Me Money, Walter Cash, World Zip, at saka si Pera Mo. Linawin ko lang itong si Peso Kwento, search ako kanina sa Peso Kwento. Itong Peso Kwento na ito, alam ko, registered sa SEC. But unfortunately, nang nag-search ako, may lumabas pang isang Peso Kwento. Isa siyang loan app na madadownload nyo sa website at magbibigay ng link. Hindi yung nasa Play Store na Peso Kwento, nakapatid ni Peso Here. Yung Super Space PH Lending, if I remember it correctly, Ibang Peso Kwento ito, mga kadyani. Baka malito kayo, akala nyo yun yung Peso Kwento. Ibang Peso Kwento. Then, itong si Peso.ph, parang hindi ko rin sure kung ito yung si Philippine Rock Financing. Baka ibang apps din ito na madadownload nyo sa website. Then, linawin natin din ito si Pera Mo. Hindi ito Pera Mo. Okay? Although, one of these, those three na binanggit ko is mga nasa mostly complain din, na madalas na ireklamo itong si Peso Kwento at saka si Pera Mo. Pero ito Pera Mo. Website din po siya, nag-research po ako. Napakita ko lang sa inyo, ayan, Pera Mo at yung Peso Kwento na isa. Ayan, nagsilip kasi ako maigi kung ano itong mga to. Kasi si Pera Mo, yung SEC registered na nasa Play Store, madalas. Ito, sa mga website. And then, itong sila Credit Pillar, si World Zip, ito parang naging under din ni MetaCash. Diba, yung Meta? If you remember yung last video natin, nung binigyan ng cease and desist order ng SEC, Ito raw yung mga top unregistered na dapat daw iwasan. Okay, goods. Dapat iwasan.
Ito yung pinagtutuunan nila ng pansin, yung mga unrecorded o yung mga unregistered na mga online lending app platform na naglipa na sa website, sa Play Store, sa App Store, at even sa ibang App Store na madadownload nyo itong mga apps na ito. Good naman yun eh, very good. Para sa akin talagang malaking tulong po para sa mga biktima ng OLA na sugpuin at kalawitin itong mga abusadong mga unrehistrado at mga unrecorded mga online lending app. Pero para sa akin, medyo magbibigay lang ako ng aking point of view. Di ba dapat mas magandang unahin yung mga nasa registered na mga online loan app? Ito in my opinion lang po ito. Kasi yung mga registered, like mga nakaraan, di ba? Example natin yung Easy Peso, yung Hyphen Lending, yung credit cash, tsaka yung Peso Wallet, di ba? Mas madali silang nahanap dahil sila ay mas nasa SEC registered. Pero bakit nare-rate sa ibang lugar? Tapos uunahin itong mga unregistered. Sige, unahin natin yan kung yun yung makakabuti para sa mga biktima ng OLA na nagpapile ng complaint at yun ang bago ninyong advokasya, ang tulungan ng mga biktima ng mga online loan app modus at scams, okay? At yung mga pamamahiya, pagbabanta, malaking tulong po yan. Pero paano naman po kapag nag-file kami ng complaint sa inyo, sa CICC, na yung isang OLA is registered at kasama sa recorded online lending platform ng SEC? Ano bang magagarantiya natin na iimbestigahan na maigi, lalo na kasama nyo dyan yung isa sa mga most complained, di ba? Malinaw naman sa sikat ng araw na kapag collab kayo doon, wala naman ako against yun. Tama lang, kasi ang negosyong pagpapautang ay negosyo na nagbibigay ng dagdag na kita sa ating gobyerno. Siyempre, hindi natin pwede sabihin na iban. Totoo lang na, huwag kayo magagalit sa akin papakatotoo lang po ako. Kasi ang negosyong pagpapautang po ay hindi lang po sa Pilipinas. Buong mundo po may negosyong pagpapautang. Yun nga lang, nilabag nitong mga abusadong online loan apps. Sinamantala yung mga pagkakataon doon sa mga mahihirap na mga Pilipino na abusuhin yung karapatan ng bawat individual. Na oo nga, abinin natin, marami dyan mga illegal, pero marami din dyan yung mga legal at rehistrado. Diba? Pakatotoo lang po tayo, lumulubog yung aking upuan. Diba? Magpakatotoo rin tayo kasi hindi po porket registered, hindi na naglalabag sa unfair debt collection practices. Mas karamihan pa nga po 80 to 90% mga kadalasan na experience ko dyan is mga lumalabag talaga sa unfair debt collection practices. Sa mga illegal interest rate na meron naman silang 15% per month, sige, bumaba ka na lang. Session na, bumaba kasi upuan ko, medyo malawag na rin. Kailangan na palitan. Okay, no? Nga, mas nilalabag pa nga, mas lumalabag pa nga yung karamihan dyan sa mga registered ng mga online loan app. Hindi ko sinasabing lahat karamihan lang po dyan sa mga OLA na registered. Pero syempre kung tututukan nyo yung mga unregistered, wala namang problema. As long as mapanagot sa kanilang mga ginagawang paglabag sa batas at sa bawat Pilipino na nagkakaroon ng problema dito sa mga suliranin ng mga online lending apps. So sana magkatulungan na lang. Pero sana magkaroon din ng tamang investigasyon. Kahit pa yan ay registered o hindi, dapat bigyan ng tamang parusa sa paglabag sa mga unfair debt collection practices na nagiging suliranin ng mga OLA victims. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ko sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa ulitin.